Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode dito sa Factbusters PH. Ang kaarawan ng tao ay inaasam-asam ng isang tao. At ako syempre kung birthday mo, alam naman natin mula bata hanggang matanda, talagang nagdiriwang yan ng kanilang kaarawan. Pero sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang isang grupo ng mga anti-Catholics na hindi po nagdiriwang ng kanilang kaarawan. At yan po ang mga taga-saksi ni Jehovah, mga kapatid. Katunayan, para makita ninyo na totoo yung aking sinasabi, ay babasahin natin ang aklat na Reasoning from the Scriptures na sinulat ng Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Yung babasahin natin ay ang 1989 edition sa page 69. Ganito po ang ating mababasa. Kahulugan. Ang araw ng kapanganakan ng isang tao o ang anibersaryo ng araw na iyon. Sa ilang mga lugar, ang anibersaryo ng kapanganakan ng isang tao, lalo na ng isang bata, ay ipinagdiriwang sa isang party at pagbibigay ng mga regalo. Hindi isang biblical practice. Yan po ang ating nabasa sa nasabing aklat, hindi daw biblical practice. Ayon sa kanila, itong birthday mga kababayan. Tanong, totoo ba ang kanilang pahayag na ito mga kapatid? Sige, so tanong, paano ba nila patutunayan na hindi po biblical practice ang pagse-celebrate ng kaarawan mga kababayan? Babalikan natin yung aklat na ating binasa kanina, ipagpatuloy natin. At ganito po ang sabi, ililiwat ko na sa Tagalog. Ang Biblia ba ay may binabanggit na pagdiriwang ng kaarawan na nagbibigay sa kanila ng isang paborableng liwanag? Ang Biblia ay gumagawa lamang ng dalawang pagtukoy sa ganiyang mga pagdiriwang. Tapos kinote yung dalawang talata, Genesis 40, 20 hanggang 22, na yung nasabing talata ay tumutukoy sa kaarawan ni Pharaoh, at sa Mateo 14, 6 hanggang 10, ito naman ay tumutukoy sa kaarawan ni Herod, mga kapatid. Ibig sabihin, may mga tao tayong mababasa sa Biblia na nagdiwang ng kanilang kaarawan. At base sa ating nabasa, dalawang instances lang daw, si Pharaoh pa at saka si Herod. Kaya alam naman natin yung ginawa ng dalawang yon, mga kababayan. Ngayon, itutuloy natin. Ang lahat ng nasa Biblia ay nandyan dahil may rason. Ikalawang Timoteo 3, 16 at 17. Ang mga saksi ni Jehovah ay alam na ang salita ng Diyos ay nagsasabing hindi paborable sa pagdiriwang ng kaarawan. Kaya iniiwasan ang mga ito. So, ito pala yung rason, ano? Dahil sa Biblia, nagse-celebrate ng kaarawan si Pharaoh at saka si Herod. At alam naman natin yung ginawa nila, mga kababayan. Dahil ang dalawang ito, na sina Pharaoh at si Herod, ay nagse-celebrate ng kaarawan, ngunit sila ay mga hindi matitinong tao, kaya yung mga saksi ni Jehovah, hindi sila nagse-celebrate ng kaarawan. Pero tanong, sina Pharaoh lang ba at si Herod ang nagdiwang ng kaarawan, mga kababayan? Kasi sabi doon sa aklat, dalawang instances lang daw. Tama ba yun? Ito, babasahin natin ang aklat ng Job sa 1:4. Ganito po ang ating mababasa. Every year when Job's sons had birthdays, they invited their brothers and sisters to their homes for a celebration. On these occasions, they would eat and drink with great merriment. Sa nabasa natin, ang mga anak ni Job ay nagdiwang ng kaarawan, mga kababayan. Katunayan nga sa isa pang salin ng Biblia, sa The Voice Bible, ay yung sinasabi, his sons used to gather together on each other's birthdays. Napakaliwanag po. At talagang totoo nga, kaarawan nga ang tinutukoy sa talatang ito. Katunayan, pinatunayan ito ng mga Bible scholars at Bible commentators. Halimbawa, itong nasa Benson commentary ng komentaryo niya sa Job chapter 1 verse 4, ang sabi ay ganito. Everyone his day, not every day of the week and of the year, but each his appointed day, perhaps
his birthday. It is certain the same expression, Jomo, his day, means his birthday. Job chapter 3 verse 1. The verse says Dr. Dodd might be rendered, and his sons had a constant custom to make a family feast, everyone on his birthday, and they sent and invited their 3 sisters. So yan po yung nakalagay sa nasabing komentaryo ito. Isa pang Bible commentary dito po sa Barnes Notes on the Bible, ganito naman po ang sabi niya. Everyone his day, in his proper turn, or when his day came round. Perhaps it refers only to their birthdays. See Job chapter 3 verse 1, where the word day is used to denote a birthday. In early times, the birthday was observed with great solemnity and rejoicing. Maliwanag po sa ating nabasa, noong unang panahon daw, ang kaarawan ay ginagawa talaga with great solemnity and rejoicing, mga kababayan. Ibig sabihin, atin na pong napatunayan na pati pala ang anak ni Job ay nagdewang din ng kaarawan, mga kababayan. Ibig sabihin, mali po ang sinasabi ng mga tagasaksi ni Jehovah. 2 lang daw. Tapos hindi pa daw biblical ang masasabi ni Kaburnok. Busted! Yan! Mali! Mali po yan, mga kababayan. At ano pa ang kanilang batayan para sabihin hindi dapat ipagdiwang ang kaarawan? Babalikan natin yung aklat. Ganito naman po ang sabi dito. Paano minamalas ng sinaunang mga Kristiyano at mga Hudyo noong panahon ng Biblia ang mga pagdiriwang ng kaarawan? Itinuturing ng mga huling Ebreo ang pagdiriwang ng mga kaarawan bilang bahagi ng idolatrosong pagsamba, isang pananaw na saganang pagtitibayin na kanilang nakita sa karaniwang mga pagdiriwang na nauugnay sa mga araw na ito. At yung binasa nating quotation ay galing sa The Imperial Bible Dictionary na inedit ni Patrick Fairbairn sa page 225. Sa volume 1 daw, itong inilibag noong 1874. Pero alam ninyo, itong nasabing quotation, alam niyo po ba, nakita po yan ng ating mga teammates dito po sa aklat na ito. Ito ipapakita natin. The Imperial Bible Dictionary, edited by Reverend Patrick Fairbairn. Ito pong 1866 edition yung ating babasahin, page 225. Ayan, nakikita nyo po sa screen, mga kababayan. At yan, kinote po nila yan, mga kababayan. Nakikita nyo sa screen, ano? Ngayon, pansinin na meron silang mga iniwasan. Yung gagawin natin, para palang INCD nito, incomplete, ano? Okay, sige. Yung gagawin natin ay babasahin natin yung mula sa simula hanggang sa dulo na. Ililiwat ko pa sa Tagalog. Tiyak na sinabi sa atin na ang mga huling Ebreo ay tumingin sa pagdiriwang ng mga araw ng kapanganakan bilang isang bahagi ng idolatrosong pagsamba. Isang pananaw na pinagtibay ng kanilang nakita sa mga karaniwang pagdiriwang na nauugnay sa mga araw na ito. Ngunit, ang wika ni Jeremias base sa mga sinabi sa Job ay nagbibigay ng ilang dahilan para isipin na ang birthday sa pangkalahatan ay masayang inaalala. Napakaliwanag po. Bakit pinutol ng mga tagasaksi ni Jehovah ang nasabing quotation? Nako, out of context pala sila, mga kababayan. Katunayan, meron pong binanggit na ngunit ang wika ni Jeremias. Ano ba yung tinutukoy niya? Ito, babasahin natin ang Jeremias Kapitulo 20, versikulo 14. Ganito po ang sabi. Sumpain nawa ang araw ng ako'y isilang. Huwag ninyong ituring na araw na pinagpala. Ang araw ng ako'y ipanganak. Dito po sa ating nabasa, yung mga tao pala, itinuturing pala nila na araw ng pinagpala, yung araw ng kapanganakan mo. Yan pala yun, mga kababayan. Pero sabi po sa talatang ito, yung appeal is huwag ninyong ituring na araw na pinagpala. Ang araw ng ako'y ipanganak. Napakaliwanag po ng ating nabasa, mga kababayan. Kaya mula sa batayang ito, hindi nila napatunayan na mali po ang pagdiriwang ng kaarawan, mga kababayan.
Pero alam ba ninyo, kahit hindi sila pwedeng magdiwang, ay mukhang pwede naman daw itong ipagdiwang. Especially kung may salo-salo sa kaarawan at kahit sa anumang okasyon. Katunayan, mababasa pa rin natin sa aklat na yan sa page 70. Ayan, nakikita nyo sa screen. Ganito po ang ating mababasa. Ang mga kapaki-pakinabang na pagtitipon ng pamilya at mga kaibigan sa ibang mga oras upang kumain, uminom at magsaya ay hindi katutol-tutol. Klarong-klaro po. At kinote pa yung Ecclesiastes 3:12 hanggang 13 at 1 Korinto 10:31, mga kababayan. Kaya, ang masasabi natin sa ating programa, ituloy lang po natin ang pagdiriwang ng ating kaarawan, mga kababayan. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburno. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!